Chapter 51. Baby, aren't you coming down here? Yet. I'm waiting. Tawag ni Locke sa girlfriend habang nasa may hagdan. Siya at tumingin sa relo niyang suot. Hawak niya ang paper bag na may lamang smartphone na sadya niyang binili para rito. Nag-request ito ng luma para makapag-video call sa mga kapatid at magulang, iyong hindi. Naghahang kaya naman niregaluhan na niya. She deserves it. Lahat nito. Isinasakripisyo para mga kapamilya. Kahit na ito na ang magtiis at hindi makasunod sa mga sariling pangangailan. It's about time she must have what she needs. Bababa na po, anito sa kanarinig na niya ang lagapak ng tsinelas. He was smiling at her when he saw her. Ano bang pinagmamadali mo? Come here, aniya pa rito sa kaito. Tumayo sa harap niya. Heart arched her brows. And smiled, ano? Kala ko umalis ka na. Bumalik ka pa pala. I'm giving you this. For you. You deserve it. Aniya rito at saka rito. Ipinakita ang bag. Tumingin ito at medyo nanlaki ang mga mata nang makita ang logo ng smartphone. Napangiti ang dalaga at excited. Naniyakap iyon sa dibdib. Oh, I wish it was me. Sira. Sumusubsob din pala ako dyan. Wala pang damit. Oh, mag-uumpisa ka na naman. Mamaya nakababa na ang pantalon mo. Natawa siya sa sinabi nito tapos ay madamdamin nitong tiningnan ang paper bag. Salamat. Matatawagan ko na rin sina nanay ng may video. Anito sa kanya sa katumingkayad at hinalikan siya sa labi. You unbox it for a memorable moment. Anong unbox? Kunot noo ito sa kanya kaya ngumiti lang siya at hinalikan ito sa noo. I'm going, baby. Ingat ka, bilin ni Hart sa kanya at saka siya inilakad sa pinto. Lumabas. Siya roon at ito naman ay nakasilip lang. Lock it now, baby. I'm leaving. He told her and she nodded, waving at him. Lumapat ang dahon ng pintuan sa hamba kaya naman tuloy na siyang sumakay sa sasakyan. He hates to go. Damn. It is Sunday. And he wanted to stay with her the entire day, sleep and make love several times. But he had to go. Aasikasuhin niya ang lalaking bumuntes sa kapatid niya. Dahil umuwi na raw iyon sa bahay ng mga magulang. He wants to talk to that man's parents. Hindi niya akalain na siya ay tatayo. Ngayon na parang ama kay Katie kahit nga siya mismo sa sarili niya ay wala pang sariling anak. Hart. Inip na si Hart na wala pa siyang trabaho. Napakatagal naman. Maglunes para siya ay makabalik na sa restaurant. Linggo pa lang. Narito siya ngayon sa mall. Naglilibot mag-isa, nalilibang. Hindi naman day off si JJ kaya hindi sila nagkasama. Bukas na sila magkakasama sa trabaho. Miss na rin niya ang mga kaibigan pero hindi naman siya nababagot kapag kasama niya si Locke. Ngayon lang siya nabagot. She misses him. He's updating her. But she still misses him. Sa bawat araw ay nasanay na siya na kasama niya. Iyon at naninibago siya kapag wala sa tabi niya, lalo pa nitong mga nagdaan. Nagabi na sa kanya iyon natutulog. Tumigil siya sa paghakbang nang makita niya ang isang kainan sa loob ng shopping mall. It has a name, Deserted Island. Mukhang bagong bukas na snack house iyon. May nakatayo pang display sa labas na free customized ice cream toppings kapag ang order ng ice cream ay worth 500 pesos. Lintik. Hindi ba at 2.5 gallons na iyon ng ice cream sa grocery store? Hindi sana siya papasok at didiretso na lang sa pagwi-window shopping pero daig pa niya ang nakakita ng shooting star nang makita niya ang isang nakadisplay na mga malalaking strawberries na pulang-pula ang mga kulay. Diyos ko, masarap. Agad siyang napalapit at pinakatitigan ang mga iyon. Locke, ikaw ba yan? Naisip niyang itanong sa sarili saka siya lihim din na napahagikak. Siraulo na rin siya. Porke ba masarap ang strawberry sa paningin niya ay si Locke na. Tumuloy siya sa pagpasok doon at pasalamat siya nakakaunti ang tao. Saglit. Siyang naghintay dahil may nakapila pa kaya. Nag-compose na muna siya ng message para doon. Ingat na ingat niyang tinanggal ang pagkakatupi ng smartphone. Parang ayaw niya iyong gamitin dahil ka-level up na niya si Vandro sa klase ng cellphone na gamit niya. And this one's brand new. Ang hiniling niyang pinaglumaan para lang may magamit siyang matinong phone sa pagbi-video calling ay bago ang dumating, at hindi biro ang halaga. And she's quite thankful for it, so thankful. Heart, dito ako sa loob ng Deserted Island, kakain akong ice cream. A reply came in right away. Nakakatuwa naman si Locke na kahit napaka-busy sa buhay ay nagagawa siyang pagtuunan ng pansin. Locke, bring me to that place next time. Baby. Heart, di pwede, baka may makakita sa
House na lang kakain ice cream. Bigla siyang nakaramdam ng kalungkutan dahil kahit gusto rin niya na isama iyon dito o kaya ay mamasyal sila sa shopping mall na ito, hindi nila magagawa. Dahil sa sitwasyon, gusto rin niyang maglakad ng may ka-holding hands publicly. Gusto niyang maranasan ang mga ganong bagay na aakbayan siya habang naglalakad. Sila sa maraming tao, hindi matatakot na halikan siya sa noo, sa pisngi, sa labi. She's not a PDA type of person but she's a fan of showing affection anytime. Anywhere. Heart, bilhan na lang kita para pag-uwi. Meron kang kainin. Lox, ikaw kainin ko. Sus ka. Para siyang gatong na sinindihan. At kaagad siyang napalingga. Para siyang tanga kung makapag-react dahil wala namang ibang nakabasa ng text, siya lang. Heart, may trabaho na ako bukas. Need ko pahinga. Yun ang sagot ng dalaga habang nangingiti tapos ay itinago na niya ang smartphone para lumapit sa counter. When she was there, she ordered. Nagtungo siya sa isang bakanting mesa at naupo roon para sa kanyang avocado ice cream with strawberries. Parang ang badoy ng kombinasyon niya pero yun ang gusto niya. She checked her phone again. May message ulit dun at maya-maya ay tumatawag na sa kanya. Video call iyon pero hindi niya masagot. Dahil wala naman siyang gaanong pang data. Pasalamat nga siya at may wifi sa townhouse kahit nakakalipat pa lang niya. Maya-maya ay namatay ang tawag tapos ay nagring ulit sa normal call na lang. Hello, napangiti na sagot niya, wala. Akong load pang VC. Ang social ng phone ko. Tapos wala naman akong load. He chuckled, will buy loads, millions. Natawa siya rito. I'm still driving. Medyo malayo ang bahay nila. Dapat pala isinama kita. I'm getting bored here. Okay na yan at least iwas chismis. Gusto niya rin sanang sumama kaya lang. Baka may mga kakilala si Locke sa pupuntahan. Makita pa iyon, mahirap na. Nagpapalim. Yun sa kanya na pagkagaling daw sa basketbolista ay pupunta sa funeraria para sa ama ng dating asawa. Who is she to say no? Nagseselos man. Siya na magkita ang dalawa at baka magkapatawaran, wala siyang magawa kung hindi ang maghintay. She saw the crew, carrying the ice cream. She ordered. Nandito na ang ice cream, imporma niya kay Lux. It's okay, just eat and don't drop the call. Talk to me from time to time. Opo, boss, natatawang sabi niya saka niya kinuha ang strawberry at kinagat iyon. Daig pa niya ang nakatuntong sa langit. Mariosep, strawberry lang yun para na siyang nanalo sa loto. She was ready to take another bite when she noticed a woman staring at her. Bigla siyang kinabahan at hindi niya nakuhang kagatin ang strawberry. Titig na. Titig sa kanya ang babae kaya napakurap siya. She's sure it isn't Lux's wife. Napakaganda ng babae. Base sa tingin nun. Sa kanya ay kilala siya kaya ganun na lang. Ang kabog ng puso niya. Chapter 52 Heart. Nagpatuloy ang dalaga sa pagkain ng kanyang ice cream habang nakadikit sa tainga ang smartphone. Hindi naman siya sanay na gumamit ng earbuds kaya hindi niya dinala iyon. Isa pa iyong abala sa buhay niya. Medyo nag-relax lang siya at hindi nagpahalata na siya ay apektado sa babaeng nakatingin sa kanya. Inisip niya na baka mamaya ay may kakilala lang iyon na kamukha niya at napagkakamalan na siya. Things like that happen. Pa-impulse siyang nagsalita sa smartphone. May babae ditong nakatitig sa akin. Mahinang bulong ni Heart kay Lux. Kapag kwan. Baka nagagandahan sa'yo. Anitong natawa pa kaya nahihiya rin siya. Hindi. Maganda rin siya, sobra. You know, baby, nowadays, nakakatakot. Na rin ang mga babaeng magaganda dahil lesbian na rin sila at gusto na nilang magkaroon ng alam mo na. Humalaklak ito kaya pijol na pijol naman niya ang matawa rin. Siraulo rin talaga si Lux. Kung minsan. Kung ano-ano rin ang samasagi sa isip nito. Kung dati nakakatakot. Ang gwapo dahil bakla na, ngayon ang magaganda ay lesbian na. Maganda nga talaga, giit niya. Maganda ka rin naman eh. Ako, okay na. Ako sa'yo especially now that you know how to move on top. I was sleeping yet you were. RAPING me. Paalala nito sa ginawa niyang kalandian. Hindi naman siguro yun kalandian. She was just participating and learning how to surrender herself to him. Noon Cypher ay alangan siya pero ngayon na may damdamin na siya para rito ay gusto rin naman niyang iparamdam, kahit yun na lang. Hoy! Saway niya rito at napalakas ang boses niya kaya hiyang-hiya siya. Agad. Siyang napatikip sa bibig dahil pinagtatawanan siya ni Lux. Hindi nga niya maintindihan kung anong sumapi sa kanya at ginawa niya iyon kagabi kay Lux. And now he's using it against her. Nakakainis ang lalaking ito kahit kailan. Gusto ko ganun kalagi, anito sa kanya. Kaya pakiramdam niya ay uminit ang ice cream sa bibig niya.
Hi, miss. Nawala ang ngiti sa mukha niya at tumingin sa babaeng kanina pa sa kanya. Nakatitig, na ngayon nga ay lumapit na sa kanya. Wait lang ha. May lumapit sa akin. Babae, Ania. Don't drop it, baby. Tango niya, ano po yun? Ma'am, si kuya ba yan? Nakangisi nitong tanong kaya naman napamulagat siya, Diyos ko. Hindi siya makasagot dahil baka patibong ito. Baka ibang tao itong nagpapanggap na kapatid ni Lux. Hindi naman niya kilala si Katie. Hindi. Nakita kita, anitong naupo na sa harap niya, dala ang ice cream na flavor naman ay strawberry. Diyos ko. Saan siya nito nakita? Baby, speak up. Sino yan? Hindi siya makasagot. You were that woman we've been following. Pumunta ka sa heart center. Hindi. Ako pwedeng magkamali. Ikaw yon, dal-dal pa. Nang babae kaya napalunok na siya. Sinusundan siya ni Lux. Kailan pa? Don't be afraid. I'm his sister. Did I scare you? Medyo tumanggaw siya at lito pa rin siya. Kung anong gagawin niya o sasabihin. Pinatay niya ang tawag at nag-compose. Kaagad ng message. Heart, kapatid mo ba ito? Maganda. Napakatangkad at parang model, napakaputi. Parang gatas. Mahaba ang buhok tapos ang mukha parehas ng labi mo. Naghintay siya ng reply. Lux, Katie. Fake baby and send us memes. Sinigurado niyang naka-off ang kanyang flash at pa-impel niyang kinunan ang babae. Sana ay may extra load pa siya para may send. Iyon. Nag-send nga. Lux, si Katie nga. Nakahinga siya ng maluwag at halos makapa pa ang dibdib. You're nervous. Don't worry. I'm really his sister. Nagulat lang siguro kita sa bigla. Kung paglapit, daldal pa ng babae, I didn't mean to scare you. Ngumiti siya sa wakas, okay lang. Crush ka ni kuya, anito pa kaya naman? Halos maubo siya. Ano naman ang isasagot niya rito? Alangan naman na sabihin niya ang sitwasyon nila ni Lux. I think he likes you. Alam ko naman na. Hindi ikaw si Diana pero okay lang, Kibet. Balikat nito. Heart couldn't think of a better idea how to make Katie understand that it is not safe to talk about it in a public place. Kay Katie ang pangalan mo, di ba? Nakangiti niyang tanong dito. Tango ng dalaga at kumakain ng ice cream, niyayaya ko si Lola Carmen na. Samahan akong mag-mall, ayaw naman kasi. Puyat daw sa opera as in theater. Ako. Nalang mag-isa at naswertehan kita. Wag mong sasabihin yung sinabi mo kanina ha kahit kanino, nasabi mo. Sinusundan ako ng kuya mo, marahan niyang. Sabi rito. Oh yeah. I know. Gets ko naman. Kaagad, Kibet balikat nito pero ninenervyos pa rin siya dahil baka idaldal nito kung kani-kanino iyon. Mukha pa naman itong madaldal. Kain ka na. Shopping tayo pagkatapos. Ha, anito pa kaya naman tumanggaw siya, did he tell you my story na ba? Muling napaawang ang labi ni Heart pero tumanggaw siya. Alam ko kasi kausap kanya sa phone. Nang pinuntahan ko siya, I was wondering be honest what made him change his mind about accepting me here. Ramdam kong ikaw ang nagsasabi sa kanya na wag akong pabayaan. Thank you for that. What's your name? Heart. Ate Heart. Ngumiti siya sa itinawag nito sa kanya at kumain na lang din siya. Kumusta ka naman? Naisip niyang itanong. Maayos-ayos na kahit paano ngayon na. Kinukup-kup ako ni kuya. Hindi ko alam ang gagawin ko kung tinanggihan niya ako. Alam mo, napakabait ng kuya mo. Hindi. Kanya pababayaan at walang mananakit. Sa'yo hanggat nasa poder kanya. Alagaan mo ang sarili mo at ang baby mo. Pakatatag ka. Ako, ang dami kong problema sa buhay. Pero kahit paano nasolusyonan ko naman. Lahat. May mga pagkakataon lang talagang. Ang hirap lumaban pero dumarating na lang. Ang tulong galing sa Diyos. Wow, anito sa kanya at napakurap, yoy. Really speak so sweet. Hindi na ako. Magtataka na na-convince mo si kuya na. Arugain ako. Maraming thank you talaga, ate. Heart. Welcome, finally she said with a smile. Maayos naman pala ang kapatid ni Heart. Kahit na nakakailang nakaharap dahil mukhang napakayaman at maarte. Hindi naman pala. Pagkatapos nilang kumain ng ice cream, ay lumabas silang dalawa, nagkukwentuhan pa rin. Nakayakap siya sa braso ni Katie dahil mas matangkad dito sa kanya, at nakalimutan na niya si Lux. Busy siya sa pagmamaright sa buhay ni Katie, na libang sa pagkukwento, at kung paano ito kinilig sa ama ng batang dinadala. Dumaan sila sa may bilihan ng mga mamahaling bags at napatingin ito sa naka-display. Let's go inside, ate, aya nito sa kanya pero nang papaliko na sila sa may pintong salamin ay siya namang paglabas ng isang babaeng kilalang kilala niya. They both stopped. Her heart raced.
Diana Montesalvo is in front of her. Halos. Magpantay ang dalawa ni Katie sa tangkad at siya ay naiwan na isang kapus-kapalaran, liit. Ang dibdib niya ay tumatahip dahil sa pagkakatitig niya sa mukha nitong parang inagawa ng mamahaling bag sa loob. Nakatingin ito kay Katie at napakunot noo, tapos ay tumingin sa kanya. Lalong nagdikitan ang mga kilay. Katie, ani Diana pero sa kanya. Nakatingin. I believe I'm Katie, Ate Diana, ani Katie. Kaya nagbalik muli ang mga mata nun sa kapatid ni Lux. Ngumisi iyon na parang napaka-plastic. Yeah, right. She's the waitress, right. Natatandaan kong dala ka ni Lux doon sa firm para makiihi. How's your father, buhay? Pa ba? Nahigit ni Hart ang paghinga pero pinigil niya ang sarili na huwag makasagot ng masama. Halatang wala itong tulog at itim. Ang mga eyebags. And nakauwi na po ma'am sa probinsya. Magalang nasagot niya. Tamo nga naman ang nagagawa ng pera kahit ang baglang. Muli siyang napatiimbagang. You know her, Katie. Yuzi sa panon. Yes, tumingin ito sa kanya at kinabahan. Siya sa kung anong isasagot nito sa hipag. Bata pa si Katie at baka hindi nito naiintindihan ang sitwasyon. Kumain ako sa restaurant, with Lola Carmen. I saw her there. Day off niya and it happened that I saw her here, so niyaya ko siyang samahan ako kasi wala rin naman siyang kasama. Why? May problema ba, ate? Diana. Nakangiting tanong nito sa babae. Nothing. Naman nun pero parang hindi. Siya kumbinsido. If you'll excuse us, papasok kami. Lumihis ng kaunti si Diana at sumunod. Nalang siya nang hilahin siya ni Katie. Papasok. Nakatingin ito kay Diana nang umalis iyon. Ang sama ng ugali niyan. Unang dating ko sa mansyon nila kung ano-anong sinabi. Kaya dinala ako ni Kuya kay Lola Carmen. Nakasimangot na kwento ni Katie sa kanya. Para siyang ewan, Ate Hart. Tapos, nagsigawan sila ni Kuya. Galit si Kuya, tapos. Nung gabi sabi ni Lola Carmen, ayon, Alsa. Balutan na ang lolo mo. Hindi siya umimik dahil alam niya ang dahilan ng mga ganong ugali ni Diana. Hindi. Nun mahal si Lux dahil si Enrico pa rin ang gusto. Ngayon na umayaw si Enrico, ano na? Kaya ang plano ni Diana sa pagiging mag-asawa ng dalawa ni Lux. Ayaw niyang isipin dahil hindi lang siya natatakot, nasasaktan pa siya kung sakaling magkasundo ang dalawa at siya ay mukhang haliparot na tanga. Chapter 53 Lux. Lux lazily entered the mansion to look for his abuela. Sinalubong siya ng kapatid na si Katie, na talagang sadya rin naman niya para balitaan sa nangyari na pakikipag-usap niya sa ama ng batang dinadala nito. Kuya, masayang bati nun sa kanya, may hawak na manggang hilaw. Parang umasim ang bagang niya. Pagkakita kung paano nito lantokan ang mangga, na tingin niya ay sobrang asim. Parang hindi na ito nag-aalala kung papanagutan man ng lalaki o hindi. Let's talk, aniya rito at sumeryoso naman ang mukha nito. Naupo siya sa sofa kaya naupo rin si Katie. I'll just want you to know that I already talk to your boyfriend. Anong sabi? Tanong nito at noon na. Parang nakaramdam ng pag-aalala sa sasabihin niya. They're just starting their lives, Katie. Hindi mayaman ang lalaking nakabuntis sa iyo, at ngayon pa lang ay sinasabi ko na nakikita kong hindi siya magustuhan ng daddy mo. He is willing to take his responsibility. Iyon din naman ang gusto ng mga magulang niya, but they didn't want him to live in Cebu. His career is here. Nagpapagawa pa lang sila ng bahay galing sa sahod ni Caleb, salo nito sa kanya kaya tumango siya. You will choose Katie. He's willing to take you and your baby but he needs assurance that your father will not meddle. I said, you're still a minor and he has no choice. Mamili siya kung kulungan o panagutan ka. And I said that he was not in the right position to demand because he had corrupted a minor. And what did he say? Basta hindi lang daw niya makakasama ang daddy mo, aniya rito. Hindi ito nakaimik. Alam na nitong sasabit ang lalaki. Ngayon kapag sumuwi sa mga kagustuhan ni Alfonso. Kapag ganon kasi parating makikialam si dad. Gusto ko. Kay Caleb, kuya kaya lang baka siya ay manda ni daddy. Naibaba nito ang hawak na platito na may mangga at parang nawalan na ng gana. You have to talk to him. Dapat kasama ang mga magulang niya at magulang mo. Nakatitig lang ito sa kanya na para bang imposible ang sinasabi niya para rito. Mas mabuti pa nga ito at tinatayuan ni Elisa, pero siya noon ay mag-isa sa lahat ng bagay at ang lola lang niya ang nariyan. Napabuntong hininga ito at parang litong-lito na kaya naman hinawakan niya sa kamay. He'll visit you. Magpapalam lang daw siya sa manager niya. Ngumiti siya rito kaya ngumiti rin ito, whatever happens, Katie I want you to pursue your studies. Oo, kuya.
Thank you for talking to him. Walang kaso, aniya naman saka siya sumandal sa sofa, kapaka agad ang smartphone niya sa bulsa. Tiningnan niya iyon kung may reply si Hart sa kanya. Sabi niya ay nakabalik na siya sa Manila at sinusundo na ang lola niya para makapunta sila sa Lemay. Napakamot siya sa ulo dahil kanina pa siya nag-text. Tumatawag nga siya pero hindi naman sumasagot. What? Tanong niya sa kapatid na nakatingin sa kanya. You look so upset, ani Katie. No, I don't, tanggi naman kaagad niya. Susi kuya. Tumawa ito ng malakas, deny pa eh. Halatang patay na patay ka naman na sobra. BWISIT. Pwede bang saksakan ng throw pillow ang bunganga ng buntis? Kung hindi lang masama ay kanina pa niya ginawa. Sinong patay? Lalong naalarma si Lux nang marinig ang boses ng lola niya kaya pinanlakihan niya ng mga mata si Katie. Patay. Ako mamamatay sa paghihintay sa'yo, ma. Aniya sa katumayo at lumapit sa abuela niya. Humalik siya rito at parang di naman ito naniniwala sa sinabi niya, I heard something and it was ikaw ang patay na. Patay. Kaya nga. Aniya kaagad, patay na nga ako sa paghihintay sa'yo. What took you so long, mama? Oh, nagayos lang ako ng kaunti. Kumusta ang lakad mo, apo? Ayos na ba? Will Katie be okay now? Yes, Maria. Maaayos ito basta maging mapagkumbaba. Lang din si Alfonso. You're right. This isn't about money anymore. Bata ang pinag-uusapan dito. Tumanggo siya habang akbay ito sa kanya inakay para makapunta na sila. Ingat kayo, kuya, lola, ani Katie na kumakaway sa kanila. Thank you, apo. Matulog ka ng maaga ha. Opo, lola. Nang makalabas sila ay muli niyang tiningnan ang aparato niya. Wala pa ring text si Hart kaya ninenervyos na naman siya. Ikaw nga umamin sa aking bata ka. May babae ka ba? Biglang tanong ng lola niya kaya naman ang reaksyon ng mukha niya ay hindi niya malaman kung gulat o ano. Nako, ani Carmen, kusot ang mukha, kilalang kilala ko. Ang mukha mo, Montesalvo. You have. She declared and he was speechless. Pipigilan mo ba ako, ma? O tamo, sus ka. Pati ako dinodemay mo pa. Magpaanal ka na muna. Mahirap na baliktaran ka ni Diana. Mas mahirap para sa babaeng itinatago mo yan. Babae ako. At against ako sa ginagawa mo pero naiintindihan naman. Kita dahil alam ko ang sitwasyon mo sa asawa mo. Kahit na ako ang ganyanan ng asawa ko, makakapag-isip talaga. Akong maghanap ng pagmamahal sa iba, but you have to be legal, apo. He civil, pakiusap nito sa kanya kaya tumanggo siya at binuksan ang pinto para rito. Sumakay naman ito at nagkaroon siya ng pagkakataon na mag-compose ng message para kay Hart. Nag-iisip siya nang malalim kung bakit hindi siya sinasagot o nire-reply ng asawa niya. Ano na naman kayang problema? Tulala siya nang makapasok sa sasakyan. Humawak siya sa susian pero hindi naman niya ini-start ang makina. Deluxe, antag ni Carmen sa kanya, ano bang problema at tulala ka? Baka lumipad ang kotse kasama ng utak mong lumilipad. Whoever that woman is, I think you're boldly in love with her. She isn't replying. I think she's mad. Wala naman akong ginawa. Baka nagseselos kasi pupunta ka sa Lemay at makikita mo ang asawa mo, kibat balikat ni Carmen kaya napatitig siya rito. Yeah, right. Nagseselos si Hart kay Diana kaya tinotopak. You're right, ma. Bulalas niya sa kadumukwang at niyakap sa ulo ang lola niya, hinalikan sa noo ng may tunog. Deluxe, my hair. You're going to ruin it, Anito, sus ka. Hindi kaya sabunutin tayo roon ng magnanay. You know. Me, hindi ako patatalo. Bamantong hininga siya. Hindi naman siguro dahil kahit paano ay matanda naman ang lola niya at dapat na igalang. Else pa, pupunta rin doon sina Vandross. Sabay-sabay silang makikilamay, at may message na nga sa GC na papunta na ang mga yon. Liz ang sasakyan lang daw ang dinala, sasakyan ni Vandross. Hindi naman siguro, ma. I hope so, said Lux, composing a message for Hart. Lux, baby, we're going now. Don't be jealous. I'll be home with a complete sperm count. Nangiti siya sa sarili niyang text tapos ay tumingin siya sa lola niya na iiling-iling naman. Dumating sila sa funeraria na halos magkakasabay lang. He gave Hart an update. Kahit na walang reply ay patuloy siyang nag-update sa dalaga. Binuksan niya ang pintuan para makapasok na sila, at agad naman na lumingon ang mga naroon. Anong ginagaw niyo rito? Tanong kaagad ng ina ni Diana sa kanila. Oh my God. This is what I was talking about, bulong ni Carmen sa kanya saka humawak sa braso niya. Eliz, anito sa babae pero umiling iyon. You're not welcome here anymore, Seniora Carmen. Hindi na kami magpapapasok ng kahit na sinong pamilya niyo, dahil hiwalay na si Yana sa apo niyo. Masama ang apo niyo kaya niya hiniwalayan ang anak ko.
Sapat ba na dahilan? Ang pagiging busy sa trabaho para hiwalayan. Sobrang kahihiyan ang dinala nyo sa buhay ni Diana. Magsilayas. Kayo. Tumatangis na sigaw ng babae babang inaalo naman ni Diana. Gustong-gusto niyang sumagot pero hindi niya ginawa. May tamang pagkakataon para siya ay magsalita, at ang recording niya ng tawag kay Enrico ay sa abogado na niya. Ipinadala para mapabilis ang kanyang annulment process. He had a ground to file it. Papatulan ko yan, Locks, bulong ni Carmen sa kanya. Kaya nagkatinginan sila kaagad ni Vandross. To the rescue iyon at agad na inakbayan ang matanda. Let's go, Lola. Manunood na lang tayo ng opera, isang buong linggo, hanggang sa araw ng libing. Ani Vandross at inakay na ito papalabas. Naiiling na lang siya habang nakatingin kay Diana. This woman deserves not to be loved anymore. Masyado itong sinungaling at ngayon ay nakikita na niya ang totoo. She's mad because Enrico turned her down. At nang talikuran ng lalaki ay sa kanya naman ipipilit ulit na isaksak ang sarili. That was funny and thank God for he never let it happen. Di sana ay buong buhay na siyang biktima ng isang babaeng dakilang manloloko. Tumalikod na lang din siya at lumabas. Hindi naman din niya gustong makiharap pa ang mga ito, dangan lang naman. Ay gusto ng lola niyang makiramay. Pinagbigyan lang niya ang kagustuhan ng matanda. Oo, malapit din siya kahit paano sa kanyang mga in-laws noon pero wala siyang magagawa kung ayaw tanggapin ang kanilang pakikiramay. It's better for him to go home and sleep beside Heart. And freaky for he misses her so much. Chapter 54 Heart. Muli siyang naalimpungatan sa mga maliliit na halik sa mukha niya. Babalikwas sana siya ng bangon pero alam na niya kung sino ang humahalik sa kanya, kaya sa halip na siya ay magmulat ay ngumiti siya. Matampuhin, selosa at isnabera na sobra. Saan pa? Ako. Malambing at mahinang sambit ni Locke sa kanya kaya naman napahagikak siya ng kaunti. She finally opened her eyes and found the most handsome face ever. He was smiling at her. Sus naman. Kapag ganito kapogi ang makikita niya sa bawat pagmulat ng kanyang mga mata, ano pa bang mahihiling niya? Plus pa, ang paglalamang nito. Napakaswerte ni Diana rito. Ano pa kaya ang ayaw nun? Kay Locks at mas ginugusto pa rin si Enrico. Ipaghahanda kita, aniya sa kanagtangkang bumangon. Kahit na hindi niya alam kung anong oras na. Don't bother, baby, anito sa katumayo at nagtanggal ng damit na suot, kumain na kami. Nagyaya na si mama. How about you? Kumain na ako. Kumusta? Sinundan niya ito ng tingin ng maglakad ito papasok sa maliit na banyo, hubo at hubad. Narinig niya ang lagaslas ng tubig pero hindi naman ito nagsara ng pinto. Hindi kami nakalame, as usual, natawa pa iyon pero hindi niya gaanong narinig kaya nagsuot siya ng tsinelas at naglakad papalapit sa may pintuan ng banyo. Ano yun? Hindi kami nakalame, baby. Galit na galit ang mommy ni Diana nung nakita kami. Pinalayas kami. Grabe naman yun. Di na nahiya kay Seniora Carmen. Seniora. Humalaklak ito habang nagsa-shower, call her mama. I call her mama. Feeling girl lang ang peg ko, aniya rito. Kumain na lang kami sa labas. I was with my friends. Sayang, I want them to meet you but it's still so early. Hindi. Pa pwede, baby. It's enough that Vandross only knows about us. Tumanggo ang dalaga sa sinabi nito. Nakakainggit man. Na hindi siya makasama sa mga ganong pagkakataon, wala naman siyang magagawa. She has to hide. Sinarili niya ang buntong hininga. Masaya naman siya. Kahit na si Locks lang ang nakakasama niya at kontento na siya roon. Nag-anay siya sa maraming kaibigan sa apartment pero hindi niya akalain na ang pagkakataon na magsosolo siya at iisang tao lang ang makakasama madalas sa maghapon. Magdamag ay hindi issue sa kanya. She's contented. Dahil siguro mahal niya si Locks kaya kahit na ito lang. Halos ang nakikita niya sa araw-araw ay hindi niya makuhang pagsawaan. Pumihit ito matapos na patayin ang shower at hinarap siya. Nagtuyo lang ito saglit ng katawan ay hawak na kaagad ang kanyang panga. Son, sweetie. Tumanggo ulit siya at nang halikan siya nito ay tinugon niya kaagad. Yamakap siya sa batok ni Locks at halos ang atin siya nito sa sahig, papasando sa pader, malapit sa kinatatayuan nila. He held her hips and slid his hands inside her dress. Di naman ng dalaga ang tiyan nito at saka dumausdas ang kamay niya papunta sa may tiyan ni Locks. Damn, you're so naughty now, nakangiting sabi nito sa kanya. Heart held his manhod and he guided her hand up and down. Napapikit ito at lalong naging pangahas ang paghalik sa kanya, na tinutugon niya ng ganon din naman Katindi. Napakawalan na talaga niya ang kanyang sarili sa lalaking ito. Ang mga bagay na akala niya ay di niya kayang gawin, o mas tamang sabihin na di niya alam gawin ay ginagawa na niya. T. Mura ni Locks at saka itinaas ang isa niyang hita papunta sa may tagiliran nito.
Naiangat niya ang katawan nang ayusin nito ang sarili. Sa may pagitan ng mga hita niya. She felt him clearing the piece of fabric that covers her private part. Ramdam niyang iginilid lang nito iyon at inumpisa na ipasok ang ahem nito sa kanya. Napahawak siya sa mga braso ni Lux at napapikit. Umungol siya nang maramdaman ang pagpuno nito sa kanyang ahem, at hindi nagtagal ay gumagalaw na ito sa harapan niya. Nakabaon halos ang mga daliri nito sa hita niya habang umuulos. Hindi maintindihan ni Hart kung bakit sa tuwing nagtatalik sila ay sobrang bilis niyang makarating sa sukdulan. She could feel her walls again, gripping his ***K. You're about to come, anito sa kanya sa kasya. Hinawakan sa leeg. Suska. Parang lalo siyang nasarapan kapag ganun ang mga galaw nito na may pagka-brutal pero napakagaan ng mga kamay. Baby. Ungol nito sa labi niya kaya napatingala siya. She will come. Ang lakas ng boses niya nang sambitin ang pangalan nito kasabay ng pagsabog ng masarap na pakiramdam sa kanyang puson. Pakiramdam niya ay tubig ang lumabas sa kanya dahil napakarami nun. And she's still horny. Lux chuckled and pulled his ***K. Hindi niya inasahan ang pagluhod nito sa harap niya at inginudngod ang sarili nitong bibig sa kanyang ahem tapos ay daliri na naman. Ang IPINAS okay sa kanya. ***Tika. Aniya pero tumawa ito. MI, baby. Lalo itong naging maalay sa paningin niya at nagpatuloy na sa ginagawa. His fingers were becoming rough. Marahas ang galaw ng kamay nito sa kanya pero hindi siya nasasaktan, mas tama pang ang sabihin na siya ay nasasarapan. Come again, anito kaya tumanggaw siya at naramdaman. Ulit niya na nilabasan siya. Daig pa ni Hart ang naging papel ang mga tuhod at halos bumigay siya pero sinalo siya ni Lux. He was chuckling, not so fast. Ihiniga siya nito sa kama at saka siya pinadapa. HINUBAD nito ang damit niya at saka sa kanya UMIBABAW. Wala na naman siguro itong balak na patulugin siya. Suska. Mali ang hinala ni Hart na hindi siya patutulugan ni Lux. Dahil nang makaisa na ito ay umalis na ito sa pagkakadegen. Sa likuran niya. Daig pa niya ang isang bulating gumapang. Papaakyat sa may yulunan ng kama, humihingal din. Nahiga ito sa tabi niya at iniyakap ang braso niya sa katawan nito. Sleep now, baby. I just missed you. Are you ready to go? To work tomorrow. Tangulang ang isinagot niya sa kaisang kimingiti. Oo, para makabayad na ako sa utang ko sa inyo. Oh, crazy, napahilamos na sagot nito sa kanya kaya. Natawa siya at lalong isiniksik ang sarili niya rito, utang. Utang puro na lang utang. Paano pang ako ang may-ari kong? Dapat mo bang bayaran? Hindi na ba? Natawa rin siya, okay, sabi mo eh. Lux laughed and hugged her, naisahan ako ng baby ko. Naskam ako sa utang. Bukas ipapaklear ko na kay Van. Ang utang ng misis kong scammer. Napahagikak siya rito at lalo niya rin itong niyakap. Salamat Aniya, salamat kasi napakabait mo at ginugusto mo ako kahit ganito lang ako. Oh, God baby. Baka magkaiyakan tayo rito. Hindi. Totoo naman kasi. Kailan ko pa ba sasabihin? Sa'yo. Syempre habang may pagkakataon ako di ko palalagpasin. Baby, stop that, saway nito sa kanya sa seryosong tono, don't like how you sound. Para kang namamaalam. Hindi ako namamaalam no. Nagpapakatotoo lang ako. No. Oo na, tama na. I don't want to talk about it anymore. Akin ka lang. You get me. Dito ka lang. Walang thank you. Wala. Wait for my annulment and I'll let the world see how lucky I am to have you. Maghintay ka lang, baby. Lahat ng mali ay magiging tama. Hinalikan siya ni Lux sa noo at siya naman ay rinag na. Rinag ang pintig ng puso nito. Nanatili na nakayakap ang dalaga rito. Hindi nito alam. Ang lahat ng pangamba na mayroon siya. Nangangamba. Siya sa lahat ng posibilidad. Sa oras na maanal ito ay baka makakuha ito ng ka-level nito sa lahat at bitiwan na siya, ang tungkol sa asawa nito na baka papag-ayusin ang dalawa at may one siya. Maraming pwedeng mangyari pero umaasa. Ang puso niya na may sila, sa lahat ng pagkakataon. Sleep now. I'll just cuddle you. I miss you, anitong. Sinilip pa siya. I miss you rin. Tulog ka na at bukas ay Lunes na. Trabaho na tayo sa umaga. Lab sa gabi, tumatawang sabi nito kaya tumanggaw siya. Tama. Adik na rin siya sa lab, nakakahiya man aminin. Pero siya lang naman ang may alam. Lux. Salubong ang mga kilay ni Lux nang mabasa ang text ni Diana sa kanya. Binura na niya ang number nun pero kilala niya pa rin kahit paano ang numero. She was asking for marriage counseling. Ang chat sa kanya ni Attorney Jimenez ay ganun din. Hindi na niya nalaman na tumatawag ang lalaki kagabi dahil busy siya. She complained for the statement he stated to have the grounds for his marriage to be nullified. Instead, humihingi. Yun ang pagkakataon na maayos ang kasal nila.
PUTANGINA. Ngayon ay kailangan niya ng mga ebidensya na patunayan na tama ang kanyang mga sinabi. Hindi niya napansin ang paglapit ni Hart sa kainagaw. Sa kanya ang kanyang smartphone. Noon lang siya napatingala. Nasa kamay na nito iyon. She read the message from Diana. Tahimik nitong ibinalik iyon sa kanya at hindi umimik. Nakita niya ang pagsuot nito ng sapatos at isinukbit ang bag, walang imot na naglakad papababa ng hagdan. Baby, wait, aniyang napamadali na rin. He ever heard her sniffing? Umiiyak ba si Hart? DAMN. Wala naman na siyang balak na makipag-ayos pa. Itutuloy na niya ang annulment at gagamitin na niya ang ipinasa niyang record sa abogado niya. Hart has nothing to cry about. Ito na ang gusto niya at wala nang iba pa. Chapter 55 Hart. Napakasama ng loob ni Hart habang nagmamarcha. Siya papalabas ng bahay. Nilayasan niya si Lux at yun ang alam niyang paraan para maitago na siya ay nasasaktan. Para siyang biglang nawala sa sarili at daig pa niya ang isang araw na natabunan ng mga ulap. Her heart is racing too fast, breathing hitched. Sukbit niya ang bagay. Parang gusto niya iyong ihambalo sa lahat ng kanyang madidanan, magpatao man o bagay, o hayop. Masama pala. Sa pakiramdam ang selos, nakakamatay. Her eyes were clouded by tears. Napakasakit ng damdamin niya sa nabasa niya. Masikip ang dibdib niya at naiinis siyang papasok sa trabaho na ganun ang nararamdaman. Tuloy-tuloy siyang naglakad at nilagpasan ang sasakyan ni Lux na nakaparada sa may gilid ng bakuran. Hey, baby. Tawag nun sa kanya pero diretso pa rin. Siya at hindi iyon inintindi. Ang inakala niyang tahimik na pag-iyak ay naging may tunog na. Napahikbi siya. Babe, let's talk and fix our marriage. I promise to be a good wife now. Let's do counseling. I'm begging you. Binawi ko na kay mami ang mga sinabi ko. Nasabi ko lang yun. Dahil galit ako sa'yo. Di mo na ba ako mahal? Bumalong ang kanyang mga luha ng maalala ang mga huling salita hanggang sa bigla na lang may kumarga. Sa kanya kaya natauhan siya at napatili. Tatakasan mo pa ako, sabi ni Lux, bitbit siya na parang sako ng bigas. Ibaba mo ako. Tili niya habang nakasampay siya sa balikat nito at pinalo siya sa puwet. Suska. No. Tatakasan mo ako, wala naman akong ginagawa. Sa iyong masama, anito pa saka siya dinala sa sasakyan. Isinakay siya nito sa loob at sinuotan ng belt. Mabilis. Itong lumipat sa kabila at sumakay. Hart. Anito pero ngumiwi siya, nakatingin sa labas ng bintana. Kinuha nito ang kamay niya, wag naman ganyan. I didn't even reply. You even saw it. I deleted her number. Already. Hindi ko lang yun pinag-blacklist dahil baka kailangan ko siyang kausapin tungkol sa annulment. Talaga ba? Galit na harap niya rito. Matindi ang selos na nararamdaman niya dahil naalala niyang minsan siyang hinamak ng Diana na yon, na hindi siya kaselos-selos na babae dahil mababang uri siya. O, umaasa ka pa rin na may kayo papagkalipas ng mga araw. Alam mo ang nakakainis. Yung alam kong dapat saan lang naman ako pero hindi ko mapigilan itong nararamdaman kong selos. Hindi ko nga alam kung bakit. Ganito, hikbi niya, lang beses ko nang kinontrata ang sarili ko na hindi pwedeng ganito dahil ako ay bayarang babae mo lang pero wala ang tangi kung gusto kita. Kahit hindi naman dapat. Sobrang tangi ko. Tapos ngayon, ganyan ang asawa mo, naghahabol sa iyo. Ano sa tingin mo? Ang mararamdaman ko 3 taon kayong nagsama. Yung mga ginagawa natin, ginawa nyo na. Lahat ng ito. Naranasan na niya. Ako, wala pa akong 1 buwan. Ano? Namanlaban ko dun. Bumaling ulit siya pakabila at pinakawalan ang mga luha na agad din niyang pinahid. Nakipahid ito sa luha niya pero umiwas siya. I can't force you not to feel that way. Ikaw yan at pakiramdam mo yan. Hinarap niya ito at sa kanya sinapak sa braso, ang ganda ng sagot mo. Gigil na sambit niya na ikinatawa pa. Nito. Hindi. Lux laughed, ang ibig kong sabihin ay wala naman akong magawa kung yan ang nararamdaman mo. But for me, hindi naman ako babalik sa kanya dahil naisip na niya na magpakabait. Bago pa ako nakatutong bumili ng babae, alam kong ganito na ang plano niya. Hindi na nga ako. Magtataka kung siya rin ang Samire sa pagsasama ni na Enrico at ng asawa nun. Please naman, baby. Wag mo naman akong pangunahan. Diana has never been a good wife to me. Oo, nang babae rin ako pero marunong naman akong tumano at igalang ang relasyon na meron ako. Kung maayos din naman ang babae. In your case, ano pa ba ang hahanapin ko? Malamlam ang mga matang tanong nito. Sa kanya, you made me feel a feeling which I never felt before and perhaps that is true happiness and contentment. Wag ka nang umiyak, please. Diana was just a part of my past. And you're my present and I'll do everything for us to work and face the future together.
Ngumiti ito kaya hindi na siya umimik. Kumalma siya. Kahit paano. Lamang lang pala ang kailangan niya at matamis na salita. Mabuti na lang at marunong si Lux na pawiin ang sama ng loob niya at hindi siya sinabayan sa kanyang sampung. Nang halikan siya nito sa noo ay tuluyan siyang lumambot at napaayos ng upo sa upuan. Akala ko maglalakad ka hanggang restaurant. Natatawang sabi nito kaya tumawa na rin siya. Natawa rin siya sa sarili niya. Hindi niya rin alam ang gagawin kanina sa sobrang inis niya. Basta maglalakad siya. At kung saan siya makarating ay bahala na. Ibababa kita malayo sa restaurant, baby. Sige, sagot naman niya rito. Biglang sumagi sa isip niya si Franco at ang mga sinabi nun sa kanya sa chat. Wala siyang nireply ni isa man o pinagsin. Baka mamaya ay nariyan na naman yun at makita siya. May aasikasuhin lang ako kay attorney, ha? Update me. Bilin pa ni Lux kaya naman tumanggo siya. Lang minuto lang ay nasa malapit na sila sa restaurant. Kiss na, anito sa kanya kaya mabilis siyang humalik. Dito sa kasya pa simpleng bumaba sa sasakyan. She walked without looking back and walked casually. Hearty. Tiliyan ng mga kababaihan ang narinig niya. Kaya naman ngumiti siya at hinanap ang mga yon. Nakita niya ang mga kaibigan na bumaba sa isang service lang tapos ay mabilis na lumapit sa kanya at niyakap. Siya. Ang taray ng lola. Balik trabaho na. Tili ni Aiza sabay. Yakap ulit sa kanya pero bigla siyang siniko ni Gigi at ang mata ay gumalaw papunta sa sasakyan ni Lux na dumadaan. Dahan-dahan iyon at nakatingin sa kanya pero hindi siya makangiti ng maayos. Miss ka namin. Miss ko na rin kayo, aniya naman pero ang mga mata niya ay nasa kay Lux. Ang taray, pa-impul siyang kinurot ni Gigi sa may puwet kaya ganon na lang ang hagikak niya. Saan ka bumaba? Di ka namin nakita. Yuzisa naman ni Janet sa kanya. Mga bulag. Sambot ni Gigi, dun sa taxi na dumaan. Alangan naman na ihinulog siya ng langit. Nagkatawanan sila. Tere na nga. Sabi pa ni Gigi sa kanila kaya humakbang na sila pero natanong niya ang sasakyan ni Lux na nasa may tapat ng restaurant. Iwas stress tayo ha. Wala tayong topic na pangit kasi. Kababalik lang ni Hearty sa trabaho. Need nitong ganahan. Para makakuha ulit ng award, sabi ni Havana kaya. Nagkatawanan silang muli. Namiss niya ang ganon na tawanan kahit nasa tabi sila ng kalsada at maraming tao. Salamat pala sa tulong niyong lahat ha. Sa GC lang ako nakapagpasalamat. Ngayon ang personal, aniya pero naiilang siya dahil bumaba si Lux sa sasakyan at pa-impul siyang kinindatan bago nagsuot ng sunglass. Walang anuman. What are friends for? Basta kapag ikaw ikinasal lahat kami ay flower girls, sabi ni Sheena kaya. Nagkatawanan ulit sila. Baka pwede naman akong groom, ani Lux sabay. Tikhim sa may likuran ng mga kaibigan niya kaya. Sabay-sabay ang mga itong napalingon. Ay si Sir Deluxe. Suska. Ang bilis ng mga babae na pumulupot sa braso ni Lux at pinag-ipunan ang binata. Lumalandi si Sir Lux. Baka tutuhanin namin yan, biro. Ring naman ni Gigi pero alam ni Heart na may laman din yun. Who knows, one day. Si Sir talaga. Mamaya marinig kayo ng asawa nyo. Sirain ang kagandahan nitong aming kaibigan. That will never happen. Against yun sa batas. Ang ganda naman ni Heart, anito kaya halos mamula ang mukha niya. Ay, sabay-sabay na sabi ng mga ito kaya. Nanulis ang mga labi niya. Kapag ako nawala ng asawa, liligawan ko yan. Muling nagtilian ang mga kaibigan niya at siya naman ay kinikilig na rin. Si Gigi kahit walang imak ay nagtatago ng ngiti. Hoy, babaerong ligaw ang kaluluwa. Sigaw ni Van Rose. Sa kalayuan, sa smoking area, dito na at nandito na ang kwarta. Excuse me, ladies. My friend is calling me. Baka naman sir pwedeng makapaliber ng pizza. Mamayang uwian. Pa-welcome back lang namin kay Hearty. Sa trabaho, hireza kaya halos kurutin iyon ng iba. Ramdam niyang tiningnan siya ni Lux habang nakapamewang, sure. My treat. Yi. Tili ng lahat at siya man ay napatili rin. Masaya silang naglakad para pumasok na sa tagilirang bahagi ng restaurant. Naaalarma rin siya sa mga paaring ni Lux. May chismis na nga na naganap tungkol sa kanya, parang dinadagdagan panito ngayon. Pero sa mga kaibigan naman niya ay tiwala. Siya, huwag lang sa iba. Akala ng mga ito ay biro-biro lang. Ang lahat pero siya sa sarili niya at kay Gigi, alam nilang may katotohanan. At isipin pa lang niya ang biro na sana ay ito ang groom. Suska parang tinamaan ng epilepsy ang puso niya, hindi lang nang inag, nang isay pa.